Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Enoch. Taong 1962. Antique. Noong mga panahong ito, marami ng haka-haka ang umusbong sa kanilang lugar patungkol sa mga aswang. Bago pa man umusbong ang kwento ng isang babaeng nagbebenta ng bagoong na may halong laman ng tao, naging bantog na ang kwento ng mga aswang sa kanilang lugar. Subalit kahit na ganon, hindi naman naging rason ito para matakot ng lubusan si Enoch. Para sa kanya, kwentong panakot lamang sa mga bata ang mga aswang. Hindi pa man kasi siya nakakasumpong ng kahit isang nilalang na ganon, kaya para sa kanya, ang lahat ay hanggang kwento lamang. Dahil marami ang kanilang mga alagang baka, yun na lamang ang pinagtutuunan ng pansin ni Enoch. Hindi rin siya nakapag-aral mula elementarya, kaya iginugol na lang niya ang kanyang oras sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa kanilang bukirin. Isang araw, umaga pa lamang ay pinagsabihan na ng kanyang ama si Enoch na kung maaari ay ito na lang muna ang siyang mag-aararo ng kanilang bukirin. Masama kasi ang pakiramdam nito at nais niyang magpahinga. Wala namang nagawa si Enoch noon kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng kanyang tatay. Pagkatapos niyang mag-agahan, nagpasya nang umalis si Enoch. Hila-hila niya noon ang baka nilang katuwang niya sa pag-aararo. Subalit nang medyo nakalayo na siya sa kanilang bahay, napalingon si Enoch at nakita niyang tumatakbo ang kanyang ina para habulin siya. Dahil dito, tumigil siya para hintayin ito. Noong makalapit naman ang kanyang ina, agad naman itong tinanong kung ano ang dahilan nito at hinahabol siya. Hindi naman nagdalawang isip ang kanyang nanay na tumugon. Pinaalalahanan niya si Enoch na umuwi ng maaga at wag nang magpaabot ng takip silim sa kanilang bukirin at wag na wag pupunta sa burol at sa gubat. Nagtaka naman si Enoch, kaya nagtanong siya kung anong dahilan nun, subalit hindi naman sumagot ang kanyang ina. Bago pa ito bumalik sa kanilang bahay, muli pa siyang nagpaalala kay Enoch. Napatango na lang siya, tsaka nagpatuloy na sa kanyang paglalakad patungo sa bukirin. Noong naroroon na siya, minabuti niyang simulan kagad ang pag-aararo. Malawak ang bukiring bubungkalin niya, kaya alam ni Enoch na hindi niya matatapos siya ng buong maghapon. Kailangan maging mabilis ang aking pag-aararo, nang sa gayon makauwi ako kagad. Kung bilog lang sana ang buwan, kahit mamaya, magpupuyat ako sa pag-aararo. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-aararo nang mapansin niyang parang may kakaibang samyo ang hangin. Alam niyang hindi yun dahil sa ihi ng mga paniking nakalambitin sa patay na puno ng talisay, kaya napaisip siya kung saan yun nagmumula. Hindi kaya may nagtapon ng patay na aso sa bukiring ito? Mga walang ya. Alam naman nilang sinasaka to ng tao pagdidiskitahan pa nila. Sambit niya habang iniisip kung sino ang posibleng nagtapon ng patay na hayop doon. Napatakip na lang siya ng kanyang ilong, tsaka ipinagpatuloy ang kanyang pag-aararo. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang parang mas lalong tumatapang ang amoy na kanyang nalalanghap. Dahil dito, saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa at gano'n na lang ang kanyang gulat noong may makita siyang isang lalaking nakadapa sa lupa. Inakala ni Enoch na baka lasing lamang yon at nakatulog, kaya tinawag niya ito ng ilang ulit. Subalit kahit na may kalakasan na ang kanyang boses, ay hindi pa rin ito sumasagot. Hindi na rin pumasok sa kanyang isipan na posibleng yun na ang nangangamoy dahil naiirita na rin siya rito.
Dulot nga ng nararamdaman niya, agad niyang nilapitan ito tsaka sinubukang ipatihaya. Subalit nanginig ang mga laman niya sa pangingilabot nang makitang duguan pala ang lalaki at wasak ang tiyan nito. Anong nangyari rito? Mukhang imposible naman na inatake lang to ng mabangis na hayop. Saad niya nang makitang walang mga laman loob yon. Naghalo na ang takot at awa, kaya noon din mismo, patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya roon, walang pagdadalawang isip niyang sinabi sa kanyang mga magulang ang patungkol sa nakita niyang bangkay sa kanilang bukid. Nabahala naman ang kanyang ama't ina, kaya kahit na masama ang pakiramdam ng itay ni Enoch, sumama siya pabalik sa bukid. Noong naroon na sila, ay agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng bangkay at maging ang mga magulang ni Enoch ay nabahala nang makita yon. Paniguradong aswang ang may gawa nito. Hindi ito kayang gawin ng isang mabangis na hayop lang. Saad pa ng kanyang ama. Nasa ganong sitwasyon sila nang magtanong ang ina ni Enoch kung nasaan na ang kanilang alagang baka. Dahil dito, agad niyang naalala na hindi pala niya ito na itali. Pagkalingon niya sa kanyang araro, ay napagtanto niyang wala na roon ang kanilang alagang baka. Kayo na po munang bahala rito. Hanapin ko na po muna yung baka natin. Baka mamaya kung ano pang nangyari ron eh. Napatango naman ang kanyang mga magulang at sinabihan siyang bumalik kaagad kung nakita na nito ang kanilang alaga. Nagwika pa ang kanyang ama't ina na sila na ang bahala sa bangkay na naroroon at manghihingi na lamang sila ng tulong sa mga kanayo nila. Noon din, umalis si Enoch para hanapin ang nawawalang baka nila. Malakas kasi ang duda niya na nauhaw yan at nagmadaling tumungo sa ilog. Mas lalo pang binilisan ni Enoch ang kanyang paglalakad noon hanggang sa makarating siya sa ilog. Hinagilap niya roon ang kanilang alaga, ngunit mag-iisang oras na siya roon ay hindi niya pa rin nakikita ang kanilang alaga. Kailangan mahanap ko ang aming baka. Saan kaya yun napunta? Hindi kaya may masama nang nangyari dun? Lalong nabahala si Enoch nang maalala niya ang patungkol sa aswang, kaya kahit na medyo may pag-aalinlangan man siya, minabuti niyang tumungo na sa burol. Habang naglalakad, hindi niya naiwasang panindigan ang kanyang balahibo. Sa tanang buhay niya kasi, 2 beses pa lang siyang nakarating doon at alam niyang malaki ang posibilidad na may magpapakita sa kanya. Bahala na. Ang mahalaga mauwi ko ang aming baka. Wika ni Enoch sa kanyang sarili. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng unga ng baka. Dahil dito, naisip niyang tama ang naging pasya niyang tumungo sa burol. Subalit, habang tumatagal ang paglalakad ni Enoch, ay napapansin niyang tila nagpapabalik-balik lang siya sa kanyang dinaraanan. Inisip niyang baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang isipan, kaya minabuti niyang magpatuloy. Subalit, lumipas lamang ang ilang sandali, ay nasa ganoong sitwasyon pa rin siya. Patuloy niyang naririnig ang unga ng baka, subalit parang nagpapaikot-ikot lamang siya roon. Nang makaramdam siya ng pagod, doon lang sumagi sa kanyang isipan na marahil ay pinaglalaroan siya ng engkanto. Binaliktad niya ang kanyang damit at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang madilim na pala ang paligid. Wala na rin siyang narinig na pag-atungal ng baka, kaya mas lalo siyang nabahala. Alam niyang mapapagalitan siya kung hindi niya maiuuwi ang kanilang alaga, kaya kahit na nakakaramdam na ng takot dahil sa mga kwento patungkol sa burol at gubat doon, minabuti pa rin niyang magpatuloy sa paglalakad. Wala siyang naging pakialam kung maligaw man siya dahil ang nasa isipan lang niya ay ang kanilang baka.
Sa kabutihang palad, nakarating din siya sa burol. Saglit na tumigil si Enoch, tsaka nagmantsyag sa paligid hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Dahil halos hindi na talaga niya nakita ang paligid, napagpasyahan ni Enoch na maglakad-lakad pa at magbakasakaling alaga na nila ang gumagawa ng ingay na yon. Habang naglalakad siya, nakaramdam siya ng malakas na puwersa na tila bumabalot sa paligid. Alam niyang may kakaiba noong mga sandaling yon, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili tsaka ang itak niyang nakasukbit sa tagiliran. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghakbang nang biglaan siyang nakakita ng kumikinang na bagay. Inisip niyang baka kung ano lang yan, at dahil sa labis niyang pagkakuryoso ay mas nilapitan niya yon. Nagawa niyang masipatang kung anumang gumagalaw na yon, at halos hindi makapaniwala si Enoch nang mawari niyang isa pala yung gininto ang baka. Nanindig ang lahat ng mga balahibo niya sa katawan, gawa ng hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Dahil natakot siyang mahuli ito, napadapa na muna siya at nagmatsyag kung saan yun patungo. Nang mawari na niya ang direksyong tinatahak ng gintong baka, naghintay pa siya hanggang sa biglaan na lamang na nawala ang naturang nilalang. Ilang segundo pang napatulala si Enoch, gawa ng hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nakikita. Subalit, noong masiguro niya na wala na ang gintong baka, nagmadali siyang lumapit sa bahagi kung saan ito nawala. Ang tanging nasa isipan ni Enoch noon ay baka may kayamanang nakabaon doon, subalit nang tuluyan na siyang nakalapit, ay nanlumo siya. Nagawa kasi niyang sipatin kung ano ang naroroon, at hindi yun kayamanan kung hindi ang kanilang alagang baka. Nakahandusay na ito sa lupa at wakwak na ang tiyan. Napamura noon si Enoch at agad siyang nakaramdam ng galit. Alam niyang pagagalitan siya dahil doon at kailangan niyang malaman kung sino ang may gawa nun. Humanda kayo, kung sino man kayo! Dalawang bagay lang ang nasa isipan ni Enoch noon. Kung hindi aswang ang pumaslang sa kanyang alaga, ay paniguradong mga taong walang magawa sa buhay. Ninais sana niyang dalhin pa uwi ang bangkay ng kanilang alagang baka, ngunit sobrang bigat nun. Alam niyang hindi niya yun kaya. Napalumpasay na lamang siya roon at awang-awa sa kanyang alaga. Nasa kalagitnaan siya ng ganoong sitwasyon nang makarinig siya ng pag-angil ng isang aso. Agad niyang naisip na baka may gumagalang ulol na aso sa kanilang nayon, kaya inihanda na ni Enoch ang kanyang itak. Nang mawari niyang papalapit na yon sa kanyang pwesto, nilingon niya ito at napamura na lang siya nang makita ang apat na nagbabagang mga mata. Dinig din niya ang mabibigat na yabag ng dalawang yon, kaya napagtanto ni Enoch na hindi yun mga simpleng aso lamang. Noon din, naisip niyang baka ang mga yon ang pumatay sa kanilang alagang baka, kaya napatayo na siya. Ano? Papatayin niyo rin ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang pumatay sa lalaking nasa bukirin namin, at kayo rin ang pumatay sa alaga naming baka. Mga demonyo kayo! Sigaw ni Enoch. Muling napaangil ang mga asong yan, at sa isang kisap mata ni Enoch, sumugod ang mga ito sa kanya. Mabilis naman siyang nakailag, kaya hindi siya nagawang sunggaban ng dalawa. Muling napamura si Enoch noon, at nung makita niyang papalapit ulit sa kanya ang dalawa, mabilis siyang umilag dito. Dahil sa kanyang ginawa, nanggalaiti ang dalawa at sinubukan siyang lundagan ng mga ito. Agad namang napatras si Enoch at nang makalapag na ang isang aswang, buong lakas niya itong tinaga sa bandang nguso. Napaungol yon
at maging ang kasama nito ay mas lalong nagalit. Sinubukan nitong sugurin si Enoch para itulak sa bangin, pero mabilis siyang napaatras. Itutulak na sana niya ito sa burol, nang sa hindi inaasahan ay inatake rin siya ng isa pa. Natumba siya at bago pa man siya masunggaba ng aswang na yon, napaatras siya. Nang tuluyan ng nakalapit ang aswang sa kanya, ay walang pagdadalawang isip itong itinulak ni Enoch. Hindi inaasahan ng aswang ang gagawin niya, kaya hindi siya nakapaghanda. Nagpagulong-gulong siya pababa ng burol hanggang sa tumigil na yon sa pag-ungol. Walang ano-ano. Narinig ni Enoch ang angil ng isa pang aswang at nang makita niyang papasugod dito sa kanya, ay sinalubong niya ito ng pagtaga. Subalit, dahil naging mabilis ang paggalaw ng aswang, nailaga niya ang ginawang atake ni Enoch. Mabilis din itong ipinihit ang kanyang katawan at ninais sanang itulak din si Enoch, ngunit pareho silang natigilan nang makarinig sila ng pag-unga ng isang baka. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Enoch, lumitaw sa kanilang kinaroroonan ng gintong baka at bago pa man may kung anong gawin ng aswang na yon, sinuwag siya ng baka na siyang naging rason para tumilapon yon. Dinig pa niya ang malakas na pag-atungal ng aswang na animoy galit na galit dahil sa ginawa sa kanya. Hindi alam ni Enoch kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Napatango na lang siya sa gintong baka bilang pasasalamat. Inakala niyang mawawala ulit ang naturang baka ng mga sandaling yon. Subalit nagulat si Enoch nang sa pagkisap ng kanyang mga mata, biglang nagpalit yon ng anyo. Naging isa siyang magandang babae na may kumikinang nakasuotan. Dahil sa labis na pagkagulat, napaatras na si Enoch. Noong makita naman ng babae na natakot si Enoch, agad itong nagwika at sinabing wala siyang dapat na ikatakot. Nagtanong pa si Enoch sa babae kung ano ang pangalan nun, pero tanging pagngiti lang ang naitugon sa kanya nito. Alam ni Enoch na isang engkantada ang nasabing babae, kaya nakiusap ito na tulungan siyang makauwi. Muling napangiti sa kanya ang naturang babae at sinabihan siya nitong maghanda. Bago pa man may kung anong gawin yon, nakiusap ulit si Enoch. Kung maaari sana, madala ko rin sa aking pag-uwing namatay kong alagang baka. Wika niya, sabay turo sa bakang nakahandusay sa lupa. Napatango naman ang babae kay Enoch. At nung mga panahong yon, may liwanag na bumalot sa buong paligid. Nakakasilaw yan, kaya napilitan si Enoch na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkamulat niya, halos hindi siya makapaniwala dahil nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Naroon din ang kanilang alagang baka at dahil maliwanag na ang paligid, kitang-kita ni Enoch ang kalagayan ng kanilang alaga. Ilang minuto siyang napatulala at napaisip kung ano ang ginawa ng babae at kung bakit yun nagiging gintong baka. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, bigla ang napasigaw ang kanyang ina. Ibinaling ni Enoch ang kanyang pansin sa kanilang bahay at nakikita niyang patakbong lumalapit sa kanya ang kanyang mga magulang. Noong makalapit na ang mga ito sa kanya, nagtanong sila kay Enoch kung saan ito nanggaling, gayong 4 na araw na raw siyang hindi nakakauwi. Napakunot noon na lang si Enoch at walang pagdadalawang isip na ikinuwento ang nangyari sa burol. Nang marinig naman ng mga magulang ni Enoch ang patungkol sa gintong baka, nagkatitigan na lamang silang dalawa. Parang may kung ano silang nalalaman na ayaw nilang sabihin kay Enoch. Subalit, dahil nais ni Enoch na malaman ng totoo patungkol doon, inusisa niya ang kanyang mga magulang. Tinaglaon,
Hindi naman ikinubli ng kanyang ama at agad itong nagwika. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagpakita sa iyo ay si Iyon. Isang mataas na diwata na itinuturing na Diyosa ng mga sinaunang babaylan. Matapos magwika ng kanyang ama, nalaman ni Enoch na nananalaytay sa kanilang ugat ang dugo ng pagiging babaylan. Noong mga panahong yon, sa halip na pagalitan si Enoch dahil sa nangyari sa kanilang alagang baka, pinagsabihan na lang nila ito na wag nang tutungo sa burol dahil baka hindi na siya makauwi pa. Inilibing na lang nila ang patay na baka at hinayaan ni Enoch na magpahinga. Dumaan ang mga araw at dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ni Enoch, hindi na siya nakalabas sa kanilang bahay. Subalit, isang gabi, kahit na anong gawin ni Enoch ay hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa labas ng kanilang bahay. Walang ano-ano, nagulat si Enoch nang maging sunod-sunod na ang pag-alulong ng mga aso sa buong nayo nila. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot at kuryosidad, kaya kahit na medyo may pag-aalinlangan man siya, bumangon pa rin siya at sinubukan niyang dumungaw sa bintana. Pagkadungaw niya, ay nagkataon na may narinig siyang atungal ng baka. Alam niyang pagmamay-ari nila yon, kaya sinipat niya ang bahagi kung saan naroroon ang isa pa nilang alaga. Subalit, ganun na lang ang kanyang pagtataka nang wala naman siyang nakitang kung ano roon. Ngunit, kahit na ganun, ay hindi siya kumbinsido. Naisa na niyang sabihin yun sa kanyang mga magulang, ngunit himbing na ang mga ito sa kanilang pagtulog. Kinuha na lamang niya ang itak, tsaka bumaba sa kanilang bahay. Tinungo niyang bahagi kung saan nakatali ang kanilang alagang baka, pero laking gulat ni Enoch nang wala na ito roon. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya hinagilap niya sa buong paligid ang kanilang alaga, subalit hindi na niya ito nakita. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay na parang nagsasaya. Alam ni Enoch na kagagawan niyo ng mga aswang, kaya mas lalo siyang nabahala. Hinanap niya sa ibang bahagi ng nayon ang kanilang alaga. Paano wala sa pinagtalian niyang baka namin? Gayong narinig ko ang pag-unga niya nung nasa loob pa ako ng bahay. Tanong ni Enoch sa kanyang sarili. Agad niyang naisip na marahil ay nililinlang lang siya ng aswang para lumabas. Subalit dahil naroroon na siya, minabuti niyang magpatuloy sa kanyang paghahanap. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghahanap nang may mapansin siyang mabilis na gumagalaw sa kanyang silid. Sinundan niya yon ang kanyang tingin pero dahil sa sobrang bilis nito, hindi nasundan ni Enoch kung saan ito patungo. Nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap hanggang sa mawari niyang malapit sa bukid na kanilang sinasaka ang naturang ingay ng mga aswang. Nagkaroon kaagad siya ng kutob na marahil ay naroroon din ang kanilang alagang baka. Dahil dito ay mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Noong medyo malapit na siya roon, kita niyang may mga gumagalaw sa bukid na kanilang sinasaka. Alam ni Enoch na imposibleng mga ligaw na hayop lamang yon dahil parang mga tao na merong pinagkakaabalahan. Lumakas ang kabog ng kanyang puso noon. Gawa ng naisip niyang baka may biktimang tao na naman ng mga aswang at doon na naman iiwan sa kanilang sinasaka ang bangkay. Sa kadahilanang yon, mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Mga walang ya! Tama nga ang hinala ko! Mga aswang ang naririyan! Sambit niya noong ilang metro na lang at makakarating na siya sa lugar na yon. Walang ano-ano.
Bigla ang natigil ang mga aswang sa kung anumang ginagawa nila. Napalunok ng kanyang laway si Enoch at napahanda ng kanyang itak nang makita niyang napalingon sa kanya ang mga nilalang na naroroon. Nakaramdam kaagad siya ng kilabot nang makita niyang nagbabaga ang kanilang mga mata. Napamura na lamang siya at huli na ang lahat para bumalik siya sa kanilang bahay. Ninais niyang sumigaw sana para makahingi ng tulong, pero nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kung hindi ang ihanda ang kanyang sarili sa panganib na nakaamba sa kanya. Walang ano-ano, may narinig si Enoch na pagaspas ng pakpak. Inakala niyang baka aswang yon at dadagitin siya, kaya napayuko na lamang ito. Ganun na lang din ang kanyang gulat nang makita niyang lumapag sa unahan ng dambuhalang ibon na yan at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata ay naging isa yung gintong baka. Bigla ang natigilan ng mga aswang at sa halip na sumugod sila kay Enoch ay itinuon nila ang kanilang pansin sa gintong baka. Habang pinagmamasdan sila ni Enoch ay naalala niya ang gintong baka na tumulong sa kanya. Dahil dito, patakbo na rin siyang sumugod sa mga aswang na yon. Nakita niya kung paano labanan ng gintong baka na yon ng mga aswang, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para harapin sila. Nang makita naman ng ibang aswang si Enoch, ay mabilis na sumugod ang mga ito. Hindi naman nagpatinag si Enoch at nang makalapit ang isa sa kanya, ay buong lakas niya itong tinaga. Naging dahilan niyo ng pagkabuwal ng aswang at hindi na ito kaagad nakabangon. Nang mapansin niyang malapit na rin ang isang aswang, ay tumakbo na rin siya para sugurin ito. Subalit, dahil nakita niya ang ginawang pagsalubong sa kanya ni Enoch, ay nagawa niyang umilag. Minabuti na lang niya na magpatuloy sa kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng gintong baka. Nung naroroon na siya, ay tinulungan niya itong kalabanin ng aswang at habang ginagawa niya yon ay ramdam niya ang enerhiyang dumadaloy mula sa bakang yon patungo sa kanya. Walang ano-ano, nagpalit yon ng anyo sa isang magandang babae at naging dahilan yon para saglit na matigilan ang mga aswang. Maging sila ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa, kumumpas sa ere ang naturang babae at pagkaraan pa ng ilang saglit ay namangha si Enoch nang makitang nagwawala na ang mga aswang. Animoy nawala sila sa kanilang sarili hanggang sa sila-sila na mismo ang naglaban. Noong mga panahong yon, nagwika ang babae sa malambing na boses. Sinabi nito kay Enoch na kailangan nilang mapaslang ang mga aswang dahil hindi lamang mga hayop ang nanganganib kung hindi ang mga tao rin sa kanilang nayon. Itinapat na rin ng babae ang kanyang palad kay Enoch at habang ginagawa niya yan ay may kung anong kakaibang naramdaman si Enoch sa kanyang sarili. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam at mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas. Dahil dito, nagpasalamat naman siya. Maraming salamat, diwatang Borolakaw, at pinagkalooban ninyo ako ng kapangyarihan. Napangiti naman ang babaeng yon, tsaka sinabi kay Enoch na pupwede na siyang manggamot dahil nagising na ang babaylan niyang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinabi rin niya na magagawa na ring lumaban ni Enoch sa mga aswang kahit nagamit lamang ang kanyang mga kamay. Namangha si Enoch at dahil nais din niyang subukan ng lakas niya, itinapon niya sa lupa ang kanyang itak. Noong makita niyang may isang aswang na papasugod sa kanila, patakbo siyang sumalubong dito. Nagbuno silang dalawa at pagkaraan lang ng ilang sandali, nagawa niyang baliin ang leeg ng aswang na yon. Nakita ng ibang aswang ang kanyang ginawa, kaya mas lalo pa silang nanggalaiti.
Napalingon naman si Enoch sa diwata, pero biglaan siyang nakaramdam ng takot nang naglaho na ito. Agad niyang naalala ang sinabi nito sa kanya, kaya kahit na mag-isa na lamang noon si Enoch, ay ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. "Bumalik kayo sa inyong pinanggalingan kung ayaw ninyong mamatay!" Wika niya sa mga ito na hindi naman nila pinansin. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa unti-unti nang nalalagas ang mga aswang doon. Nasa ganoong kalagayan si Enoch nang mapansin niyang may hayop na nakahandusay sa lupa. Sinipat niya yon at napamura siya nang mawaring yon ang isa pang alagang baka nila na kanyang hinahanap. Subalit, dahil naituunan niya ang kanyang pansin sa baka, ay hindi na malaya ni Enoch ang pagsugod ng 3 aswang sa kanya. Sabay-sabay silang umatake na siyang naging rason para matumba siya sa lupa. Habang naroroon ay lumapit din ang ibang aswang at pinagtulungan nilang kuyugin si Enoch. Subalit kahit na ganon, ay hindi man lang natinag sa kanila si Enoch. Napadasal ito at kasabay nun ay humugot siya ng kanyang lakas. Pinilit niya ang kanyang sarili na makabangon hanggang sa nagawa na niya ito. Nakarinig na lamang siya ng pag-ungol ng mga aswang nang tumilapon ang mga ito. Maging si Enoch ay namangha sa kanyang naging lakas. Nais niyang alamin noon ang kalagayan ng kanilang alagang baka, pero alam niyang kailangan pa niyang tapusin ang mga aswang na yon. Noong makita naman niyang patakbong sumusugod sa kanya ang mga nilalang na yon, napatakbo na rin siya para damputin ang itak niya sa kung saan niya ito itinapon. Sakto namang nadampot na niya ang kanyang itak nang makalapit sa kanya ang mga aswang na yon. Kahit na maliligsi sila kung gumalaw, nagawa silang sabayan ni Enoch. Ang bawat aswang na umaatake sa kanya ay nabuwal sa lupa at halos hindi na makagalaw. Napailing na lang noon si Enoch dahil maging siya ay hindi niya inaasahang magagawa niyang labanan ang mga nilalang na yon. Nung mga oras na yon, minabuti niyang lapitan ang kanilang alagang baka. Nanlumo na lamang si Enoch nung malaman niyang wala na rin itong buhay. Hindi niya inaakalang dahil lamang sa pananalasa ng mga aswang sa kanilang lugar, sa maikling panahon ay 2 na rin sa kanilang alaga ang namatay. Muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa mga aswang na naroroon, subalit kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin ay nawala ang mga yon. Agad na naisip ni Enoch na baka iniligtas ang mga yon ng iba nilang kasama, kaya kailangan niyang maging mapagmatsyag sa paligid. Kailangang wala ng hayop o tao na mabibiktima ang mga aswang na yan dito. Hindi ako papayag na mangyayari rin sa iba naming kanayon ang nangyari sa aming mga alaga. Minabuti niyang ilibing na lang ang alagang baka nilang namatay. Nagsisipa si Enoch dahil hindi siya kaagad nakababa sa kanilang bahay. Kung nakababa lang sana siya kaagad, ay naabutan niya pa yon at nailigtas. Matapos niyang gawin yon, ay umuwi na lang siya at isinalaysay sa kanyang mga magulang ang nangyari. Maging sila ay hindi makapaniwala na nagkaroon ng kakaibang kakayahan si Enoch dahil sa pangyayaring yon. Sa pagdaan ng mga taon, ay niyakap na rin ni Enoch ang pagiging isang babaylan. Prinotektahan niya ang kanyang mga kababayan laban sa mga masasamang elemento at tinulungan silang gumaling sa kanilang karamdaman. Hanggang sa kanyang pagtanda, ay ilang beses pa niyang nasumpungan ang gintong baka na yon. Kaya hanggang kamatayan, ang kanyang naging pasasalamat dito dahil sa ibinigay niyang kakayahan. Alam niyang marahil ay hindi na siya nabuhay pa noong simula pa lang ng pagkakasagupa niya sa mga aswang, kung hindi siya tinulungan ng nag-anyong gintong baka
na kilala bilang si Diwatang Burulakaw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, ngayon ko lang narinig to, no? Hindi ko kilala tong diwata na to. Diwatang Burulakaw. Tapos kaya niya mag-anyong kalabaw, agila, tsaka yun nga, gintong baka. First time ko marinig tong ganitong klase ng diwata na to. Pero ang sabi rito, kilala siya nung mga babaylan. So, ibig sabihin talaga, nag-e-exist talaga tong diwata na to. Tsaka more on parang sa mga hayop siya, no? Pansinin nyo. Pero, ang pinagtataka ko lang, kung talaga mapagmahal sa hayop ito si Diwatang Burulakaw, bakit hindi niya nailigtas yung mga alagang baka na itong bida natin? Diba? Doon lang ako medyo napaisip. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to. Ang angas nito na kapag meron sa dugo ninyo na nananalaytay na isang babaylan, kalulugdan kayo ng diwatang to. Wala nang tanong-tanong pa. Ganun siya kadaling lapitan. Yun kung may dugo kayo ng babaylan. Pero siguro kung normal kayong tao, mahirapan kayo makipag-interact sa diwata na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.